tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong labanan ang sumiklab sa hilagang bahagi ng Nigeria na nagdulot ng malaking pagkabahala sa komunidad at nagresulta sa pagkasawi ng 10 magigiting na pulis. Ang trahedyang ito ay naganap matapos makasagupa ng mga otoridad ang isang grupo ng mga armadong rebelde sa isang liblib at mapanganib na lugar. Agad na naging maugong ang balitang ito sa buong bansa dahil sa tindi ng bakbakan at sa pinsalang idinulot nito sa magkabilang panig. Kinumpirma ng mga lokal na otoridad nitong Martes ang malungkot na balitang ito na muling nagpapakita ng lumalalang krisis sa seguridad na kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan. Ayon sa opisyal na ulat, hindi lamang mga pulis ang nasawi kundi may mga sibilyan at rebelde rin na nalaga sa gitna ng walang humpay na palitan ng putok. Ito na ang itinuturing na isa sa pinakamadugong engkwentro sa rehiyon sa mga nakalipas na buwan na nag-iwan ng matinding takot sa mga residente. Ayon sa mga ulat mula sa pamahalaan, ang madugong engkwentro ay naganap noong Lunes sa bahagi ng Sakaba Council area sa estado ng Kebbi. Sa pahayag ng tagapagsalita ng pulisya na si Bashir Usman, bukod sa 10 magigiting na pulis na namatay sa labanan, may 2 sibilyan din na sa kasamaang palad ay nadamay at nasawi sa insidente. Sa panig naman ng mga rebelde, 17 ang kumpirmadong napatay ng mga rumesponding sundalo at pulis sa rehiyon. Ang Sakaba sa Kebbi State ay kilala bilang isang bulubundukin at madamong lugar na madalas gamitin na daanan ng mga armadong grupo upang makaiwas sa mga checkpoint ng militar. Sa kabila ng matinding panganib, patuloy ang pagpapatrolya ng mga autoridad sa lugar upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga residente. Subalit sa pagkakataong ito, hinarangan sila ng napakaraming armadong lalaki na nagbunga ng matinding labanan. Ayon sa paunang investigasyon ng mga autoridad, ang mga rebelde ay lubhang armado ng matataas na kalibre ng baril at nakasakay sa mga motorsiklo nang sila ay makasagupa ng mga puwersa ng pamahalaan. Ang mabilis na pagkilos ng mga rebelde gamit ang mga motorsiklo ay nagbigay sa kanila ng malaking bentahe sa masukal at mabatong lupain ng hilagang Nigeria na siyang nagpahirap ng husto sa pagtugis at pagdepensa ng mga lokal na pulis. Ang mga rebelde unang namataan malapit sa hangganan ng estado ng Zamfara, isang teritoryong kilalang-kilala bilang kuta ng mga armadong grupo at mapanganib na mga bandido. Ang Zamfara ay nagsisilbing pangunahing kanlungan ng mga gang na madalas sumalakay sa mga karatig bayan at nayon upang manggulo, magnakaw ng mga hayop, at mang-hostage ng mga inosenteng mamamayan upang maghasik ng takot at humingi ng malaking ransom. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas sa media, ipinahayag ng tagapagsalita ng pulisya na si Bashir Usman ang kanyang malalim na pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawing pulis. Sinabi niya na buong tapang at walang pag-aalinlangang lumaban ang 10 pulis upang ipagtanggol ang komunidad laban sa mga armadong rebelde. Ang kanilang kabayanihan sa ngalan ng tungkulin ay hindi kailanman malilimutan ng buong kapulisan sa bansa. Bukod sa mga nasawi, may 2 pang tauhan ng pulisya ang nagtamo ng malulubhang sugat sa gitna ng madugong bakbakan. Agad silang dinala sa pinakamalapit na pagamutan at kasalukuyang mahigpit na binabantayan ng mga doktor upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Umaasa ang pamahalaan at ang kanilang mga kasamahan na mabilis silang makarecover mula sa kanilang mga natamong sugat at trauma dulot ng madugong bakbakang ito. Ang trahedyang ito ay muling nagpainit sa pambansang usapin ukol sa kakulangan sa makabagong kagamitan, armas at sapat na tauhan ng kapulisan sa buong Nigeria. Maraming mamamayan at eksperto sa seguridad ang nagtatanong kung sapat ba ang proteksyon at suportang ibinibigay ng pamahalaan sa mga nagtatanggol sa bayan. Ang labanang ito ay nagpapakita ng malaking hamon na kinakaharap ng bansa laban sa patuloy na lumalalang banta ng mga armadong grupo. Ang naganap na pag-atake ay bahagi lamang ng mas malawak at tila walang katapusang siklo ng karahasan sa Nigeria na itinuturing na pinakamataong bansa sa buong kontinente ng Afrika. Sa nakalipas na mga taon, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga biktima ng karahasan dahil sa mga armadong grupong walang awang pumapatay, nandarambong, at sumisira sa mga ari-arian ng mga mahihirap na komunidad na walang sapat na kakayahang lumaban. Sa maraming liblib na nayon sa hilagang bahagi ng bansa, mas marami pa ang bilang ng mga miyembro ng mga armadong gang kumpara sa mga aktibong puwersa ng seguridad ng pamahalaan.
Dahil sa kakulangan ng presensya ng militar at pulisya, madaling nakakapaghasik ng takot ang mga rebelde at nagagawa nilang kontrolin ang ilang teritoryo nang walang sapat na pagtutol na naglalagay sa buhay ng mga sibilyan sa patuloy na panganib. Ang pangunahing motibo ng mga rebelding gang na ito ay ang agawan sa teritoryo at ang kontrol sa mga likas na yaman ng bansa, partikular na ang mga lupang sakahan at mga minahan ng ginto. Ang matinding kawalan ng trabaho, kahirapan at kakulangan sa edukasyon sa rehiyon ang nagtutulak sa maraming kabataan na sumapi sa mga rebelding grupo para lamang mabuhay kahit na alam nilang labag ito sa batas at mapanganib para sa kanila. Sa mga nakalipas na linggo, 12 ng katao na ang napatay sa iba't ibang panig ng Hilagang Nigeria dahil sa walang humpay na labanan sa pagitan ng mga armadong grupo at ng mga puwersa ng pamahalaan. Ang mga puwersa ng seguridad, kabilang ang militar at lokal na pulisya, ang madalas na pinupuntirya ng mga pag-atake upang pahinain ang kapangyarihan at impluwensya ng federal na pamahalaan sa mga malalayong probinsya na mahirap marating ng tulong at komunikasyon. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa seguridad, nananawagan ang mga lokal na lider at mambabatas sa federal na pamahalaan na magpadala ng karagdagang tropa at mga modernong armas sa rehiyon. Kung hindi nila ito matutugunan sa lalong madaling panahon, mas marami pang buhay ng mga sibilyan at kapulisan ang mapapahamak at maaaring tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng mga apektadong komunidad na umaasa lamang sa agrikultura para sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Sa gitna ng krisis na ito, nagpapatuloy ang tulong militar na ibinibigay ng pamahalaan ng Estados Unidos sa bansang Nigeria. Ang tulong na ito ay nakapaloob sa mga programang naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga puwersang panseguridad ng Nigeria at protektahan ang mga mamamayan laban sa mga pag-atake ng mga ekstremistang grupo sa Hilaga na patuloy na nagdudulot ng matinding tensyon sa iba't ibang sektor ng lipunan. Gayunpaman, ang suporta ng Estados Unidos ay may mga limitasyon at hindi kinabibilangan ng direktang pakikipaglaban sa mga rebelde sa larangan. Karamihan sa tulong na ito ay nakatuon sa logistics, pagsasanay sa mga lokal na sundalo, at pagbabahagi ng mahahalagang intelligence information upang matulungan ng militar ng Nigeria na matukoy ang posisyon at galaw ng mga armadong grupo. Ang limitasyong ito ay bunsod ng mga patakaran ng Amerika ukol sa karapatang pantao at pag-iwas na masangkot ng direkta sa mga armadong tunggalian sa Afrika. Bagamat malaki ang naitutulong ng impormasyon at pagsasanay mula sa Amerika, marami pa ring sektor sa Nigeria ang humihiling ng mas malawak na tulong militar tulad ng air support at makabagong kagamitang pandigma upang higit na mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan laban sa malalaking grupo ng mga rebelde. Ang proteksyon sa mga Kristiyanong Nigerian ay nananatiling isang napakasensitibong usapin sa bansa kung saan malaking bahagi ng populasyon sa Hilaga ay Muslim habang maraming Kristiyano naman ang naninirahan sa Timog. Ang mga armadong grupo ay madalas na sinasamantala ang mga pagkakaiba sa relihiyon upang maghasik ng kaguluhan, pagkakahati-hati at puot sa bansa, na lalo pang nagpapahirap sa mga pagsisikap ng pamahalaan na pag-isahin ang mamamayan para sa kapayapaan. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang naganap na labanan sa Kebbi State ay isang malungkot na paalala na malayo pa ang tatahakin ng Nigeria bago makamit ang tunay na kapayapaan at katatagan. Ang sakripisyo ng 10 pulis ay sumasalamin sa pang-araw-araw na panganib na kinakaharap ng mga tagapagtanggol ng kapayapaan na handang ialay ang kanilang buhay upang maprotektahan ang kanilang mga kababayan. Isang mainit na balitang pandaigdig ang ating tinututukan ngayon mula sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Opisyal nang ipinagbawal ng pamahalaan ng Iran ang pagbabalik sa kanilang bansa ng 2 tauhan ng Embahada ng Pransya. Ang desisyong ito ay bunsod ng lumalalang tensyong diplomatiko sa pagitan ng Tehran at Paris na nag-uugat sa mga akusasyon ng lihim na panghihimasok at paglabag sa mga alituntunin ng diplomasya na lalo pang nagpalala sa relasyon ng dalawang bansa. Ayon sa ulat ng mga otoridad sa Iran, ang 2 diplomatang Pranses ay direktang inakusahan ng paglabag sa Vienna Convention. Ang kasunduang ito ang isa sa mga pangunahing batayan na nagtatakda ng mga pribilehiyo, proteksyon at tungkulin ng mga dayuhang kinatawan sa isang bansa. Ayon sa Tehran, ang ginawa ng mga tauhan ng Pransya ay lumampas na sa saklaw ng kanilang opisyal na tungkulin at tahasang sumasalungat sa mga alituntuning pandaigdig. Inihayag ng pamahalaan ng Iran na ang 2 empleyado ng embahada ay nasangkot umano sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagsuporta sa mga organisasyon ng lipunang sibil at mga lokal na samahan sa loob ng bansa.
Para sa pamahalaan ng Iran, ang ganitong uri ng pagkilos ay isang paraan ng panghihimasok sa kanilang panloob na politika na itinuturing nilang seryosong banta sa seguridad at soberanya ng bansa at hindi maaaring basta palampasin. Sa isang opisyal na pahayag sa media, kinumpirma ni Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na hindi napapayagang makabalik sa Iran ang dalawang naturang Pranses. Binigyang diin niya na ang bawat diplomat na ipinapadala sa kanilang bansa ay may limitasyon sa kanilang mga kilos at may obligasyong igalang ang mga lokal na patakaran, anuman ang kanilang katayuan o ranggo sa embahada. Idinagdag pa ni Baghaei na ang pag-amin ng Pransya na ang kanilang mga tauhan ay nakibahagi sa pagsuporta sa mga organisasyon ng lipunang sibil ay mismong patunay umano ng paglabag sa batas. Ayon sa kaniya, ang pagtatanggol na ito ng Paris ay nagpapakita na alam ng pamahalaang Pranses ang ginagawa ng kanilang mga tauhan na ayon sa Tehran ay labag sa Vienna Convention. Ito ang naging pangunahing batayan ng Iran upang tuluyan silang ideklarang persona non grata sa bansa. Kung babalikan ang mga naunang detalye ng pangyayari, ang dalawang diplomatang Pranses ay unang hinuli ng mga otoridad sa Tehran noong nakaraang Hulyo. Ang pag-arestong ito ay agad na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa Paris at nagpasimula ng serye ng mga diplomatikong pagtatalo na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nareresolba habang patuloy na nagpapalitan ng matitinding pahayag ang magkabilang panig sa media. Inakusahan ng Ministry ng Katalinuhan ng Iran ang dalawang Pranses na may lihim umanong pakikipag-ugnayan sa ilang mamamayan ng Iran. Ayon sa investigasyon ng Ahensiya ng Seguridad, ang mga pagpupulong na ito ay hindi dumaan sa tamang proseso at may layuning magtatag ng mga network na maaaring magamit sa mga gawaing laban sa pamahalaan na itinuturing ng Tehran na seryosong banta sa pambansang seguridad. Matapos makumpirma ang kanilang opisyal na pagkakakilanlan at sumailalim sa paunang pagtatanong, ang mga diplomat ay ibinalik sa mga kinatawan ng Pransya bago sila tuluyang pinauwi sa kanilang sariling bansa. Gayunpaman, ang kanilang pag-alis ay hindi nangangahulugang tapos na ang issue dahil nag-iwan ito ng malalim na lamat sa diplomatikong relasyon na maaaring mahirap ayusin sa lalong madaling panahon. Giit pa ng panig ng Iran, may mga nakuha silang ebidensya at mga dokumento sa pinangyarihan ng pag-aresto. Ang ilan sa mga dokumentong ito ay mayroon pa umanong lagda ng isang dating embahador ng Pransya sa Iran. Ayon sa Tehran, ang mga papel na ito ay nagpapatunay umano na may sistematikong plano ang Paris na magtatag ng mga lihim na koneksyon at palawakin ang kanilang impluwensiya sa iba't ibang sektor ng lipunang Iranian. Dahil dito, direktang sinisi ng Ministry ng Katalinuhan ng Iran ang pamahalaan ng Pransya sa tinawag nilang ilegal na interbensyon sa bansa. Naglabas din sila ng babala sa Paris na huwag nang ulitin ang ganitong mga hakbang sa hinaharap. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Iran na protektahan ang kanilang teritoryo mula sa anumang uri ng dayuhang panghihimasok na maaaring magpahina sa pamahalaan. Sa kabilang banda, mariing tinutulan ng Pransya ang bersyon ng kwento ng Iran hinggil sa insidente. Ayon sa mga opisyal ng Pransya, ang dalawang tauhan ay ilegal na pinigil ng halos 4 na oras at hindi pinayagang makipag-ugnayan sa kanilang sariling embahada. Ang ganitong pagtrato ay tinuturing ng Paris na tahasang paglabag sa mga karapatan at proteksiyong dapat tinatamasa ng mga diplomat sa ilalim ng pandaigdigang batas. Bukod sa matagal na pagpigil, may mga ulat din na isa sa mga diplomatang Pranses ang nakaranas umano ng pisikal na pang-aabuso o pananakit habang nasa ilalim ng kustodiya ng mga otoridad sa Iran. Ang akusasyong ito ay lalo pang nagpainit sa galit ng Paris na nagbunsod sa kanila na magsagawa ng mga kaukulang hakbang upang ipagtanggol ang integridad, karapatan at kaligtasan ng kanilang mga opisyal sa ibang bansa. Bilang tugon sa insidente, ipinatawag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Pransya ang Chargé d'Affaires ng Iran sa Paris noong ika-21 ng Hulyo upang iparating ang kanilang matinding protesta. Sa pagpupulong na ito, humingi ang Pransya ng agarang paliwanag at kinundena ang umano'y marahas at hindi katanggap-tanggap na pagtrato sa kanilang mga diplomat na ayon sa Paris ay labag sa umiiral na mga kasunduang pandaigdig. Inilarawan ni Gianno Elvarot, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Pransya, ang insidente bilang isang napakaseryoso at planadong pag-atake laban sa kanilang pamahalaan. Sa kanyang pahayag sa media, sinabi niya na ang ginawa ng Iran ay hindi lamang simpleng hindi pagkakaunawaan, kundi isang direktang pambabastos sa soberanya ng Pransya at sa mga diplomatikong protokol na matagal nang pinangangalagaan ng pandaigdigang komunidad. Binigyang diin ni Barrot na ang kaligtasan at kalayaan ng mga diplomat ay hindi dapat makompromiso sa anumang sitwasyon.
Ang pag-aresto at umano'y pananakit sa kanila ay isang malubhang paglabag sa proteksiyong diplomatiko. Idinagdag niya na ang Pransya ay hindi matatakot sa ganitong uri ng pananakot at patuloy na maninindigan para sa karapatan ng kanilang mga mamamayan at opisyal sa buong mundo. Ipinagtanggol din ng opisyal ng Pransya ang tunay na layunin ng kanilang mga tauhan sa Tehran. Ayon sa kaniya, ang kanilang misyon ay nakatuon lamang sa pagpapatakbo ng mga programa para sa pagtulong sa mga organisasyon ng lipunang sibil, mga estudyante at mga lokal na artista sa Iran. Ang mga gawaing ito ay bahagi lamang umano ng kultural na pagpapalitan at pakikipag-ugnayan at walang anumang kinalaman sa politika o destabilisasyon sa bansa. Sa kabila ng mga akusasyong ito ng pananakit, itinanggi naman ng pamahalaan ng Iran na gumamit sila ng anumang uri ng dahas laban sa mga diplomatang Pranses. Ayon sa Tehran, ang lahat ng kanilang naging aksyon ay ganap na naaayon sa batas at isinagawa sa maayos na paraan. Ang pagtangging ito ay lalo pang nagpagulo sa sitwasyon dahil sa magkaibang bersyon ng pangyayari na inilalahad ng dalawang bansa. Ang kasalukuyang krisis na ito ay sumasalamin sa mas malalim na hidwaan sa pagitan ng Iran at ng mga bansa sa kanluran, partikular na ang Pransya. Sa nakalipas na mga taon, ang dalawang bansa ay madalas magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ukol sa mga usaping nukleyar, karapatang pantao at impluwensiya sa gitnang silangan na patuloy na nagpapahirap sa paghahanap ng mapayapa at diplomatikong resolusyon sa kanilang mga isyu. Nangangamba ang ilang eksperto na ang hakbang na ito ng Iran ay maaaring magbunga ng mas mabibigat na parusa mula sa European Union, kung saan ang Pransya ay isa sa mga nangungunang miyembro. Ang ganitong senaryo ay maaring higit pang magpalala sa kalagayang pang-ekonomiya ng Iran at magpababa sa posibilidad ng pagbabalik sa negosasyon hinggil sa kanilang programang nukleyar na matagal nang nakabinbin sa pandaigdigang entablado. Sa pagtatapos ng ating balita, patuloy nating babantayan ang mga susunod na hakbang ng Pransya at kung paano tutugon ang pandaigdigang komunidad sa desisyong ito ng Iran. Manatili kayong nakatutok para sa mga pinakabagong ulat at mahahalagang kaganapan dito sa ating programa.